Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo mga ka-viewers. Nandito na naman po si Ero Talakay, tulong talakay po ni Ero. Para po sa ating pag-uusapan po ay ang tungkol po sa mga taong gahaman po sa mga sex. Yan po, yung mga gahaman po sa sex. Mga gahaman sila pero mararamot din. Gusto nila sa kanila lang. Ganon. Yun po yun. Alam nyo, marami naman ding taong hindi ho mahilig sa sex. Meron din mahilig. Siyempre, siya din naman din ang may aayaw. Pero kung sa lifestyle lang naman din, ang pag-uusapan, ito ay isang uri din na sa sakit sa isip. Yung sobrang pagkagahaman sa sex. Mapababae, mapalalaki, gahaman. Isa pong uri dito na sakit din sa pag-iisip at nauuwi po sa krimen. Minsan po sa mga bakla, minsan sa mga lalaki kadalasan po na nakakagawa po ng mga krimen, nakakapatay. Ganun po yun. Pag mga bakla naman po, mga minumulestya yung mga batang lalaki at yung mga gwapong mga lalaki na nagustuhan nila. Yun po yun. Hindi ko naman po sinasabi po na lahat po ng mga bakla po ay may mga mahihilig po talaga sa sex. Meron talagang mahilig sa sex ang bakla. Mga lalaki, mapababae po lahat. Hindi po lahat. Meron pong hindi mahilig. Alam nyo, ang pagkagahaman po sa sex po at lalong-lalo na madamot pa at ang masaklap niya, nagmamalilinis. Pinagdadamutan yung yung iba. Ay hindi rin po maganda yon. Kasi po pwede rin po kayo mabweltahan at pagdamutan din kayo sa mga ganyan. Pero hindi rin po maganda po talaga ang sex sa sobra-sobra pa po. Kasi ginagamit lang po talaga ang sex para po sa mga pag-aasawahan at sa mga close encounter na situation na hindi mo mapigilan, natutokso ka na hindi mapipigilan. Yung po yun. Yung natutokso ka na natutokso rin yung ka-opposite mo. Yun po. Hindi yung natutokso ka na pinipilit mo yung isang babae, pinipilit mo isang lalaki na nauuwi po sa rape. Alam niyo, madali lang naman din yan. Magdasal lang din po talaga. Yang ama namin po, yan. Number 1 pong dasal yan, ama namin. Para ilayo tayo sa mga tukso. Maaring may tukso pa rin kasi pero nahuhupa yan. Kumbaga napipigilan yan. May papasok sa isip mo na mawawala na ay mali pala itong ginagawa ko, ganun. Pero hindi naman po talaga lahat po ng sex ay nakakasama po. Kasi kailangan naman talaga ng sex talaga sa mga mag-asawa, nag-iibigan ay kailangan po talaga. Hindi rin po kasi normal yung pinaghihigpitan ka. Wala ka ng asawa, hindi ka pa makapag-sex. Pwede din po yan mga pare, yung mga ganun. Pero yung mga iba, syempre yung mga hindi naman pare, parang feeling nila pinaghihigpitan sila. Ay hindi rin po normal yun kasi nilalang po ng Panginoon na may ari po tayo. Meron po tayong lawit at meron pong butas. Ganun po yun. Kaya ginagamit po ang sex sa pag-asawan po. Hindi po sa sobrang kasamaan po at kagustuhan. At gaya ng sinasabi ko po sa inyo, na ang sobrang kagustuhan po ay isa pong uri ng demonyo po yan. Yan ay mga hindi po mapigilan na kagustuhan at gustong mangyari at mangyari. Kaya bawas-bawasan din ang sex. Hindi naman po masama ang sex kung ang nakaka-sex mo ay binata, dalaga, walang asawa. Hindi naman po masama yon. Binabalanse din po yan ng Panginoon. Hindi naman po na bawal po na bawal. Bawal po lahat. Pero hindi natin naiwasan. Nakakalungkot man mangyari at meron din mga ibang tao na pinaghihigpitan. Nakakatawa rin, di ba? May mga pinaghihigpitan na
hindi sila makapag-sex, hindi sila makapag-asawa. Pero binibigyan din naman ng Panginoon yun ng kaliliwanagan. Pag-a-adjust, ibaling na lang nila sa ano, kaysa sa mainggit sa mga iba, marami nakaka-sex. Pero bakit siya hindi nakaka-sex? Ay hindi po talaga rin po maganda yon. Yan ay isang uri kasi po na tukso po. Yan. Kaya unang-una po talaga magdasal. Yang about sex na yan, na pagkagagahaman, ay bawas-bawasan. Magdasal lang po para ano. Inulit ko po, hindi po masama ang mag-sex kung ang kasex mo ay ang girlfriend mo o binata lang o dalaga. Ang masama ay may asawa. Kumakalantari ka, nangaagaw ka ng kaligayahan ng nakatali ng pag-aasawan. Yun po, masama pa po yun. Isa pong pakikiyapid din po yun. Kahit magpagtago sa paningin ng Panginoon, pakikiyapid po yun. May asawa po kasi yun. Except po kung balo. Wala naman po talagang asawa na, namatay po ang asawa. Yun, pwede po yun. Hanggang dito na lang po mga ka-viewers. God bless po sa inyo. Sana po may natutunan po kayo. Sa araw na to, may natutunan po kayo. God bless po.